Sa pagkakataong ito ay mangyaring samahan ninyo ako sa pagbasa sa ating teksto. Buksan po ninyo ang inyong Biblia, mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1 at ang talata ay 8. Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, ang talata ay 8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkakabasa at lalo na ang mga pag-aaral ng kanyang mga banal at hindi nagkakamaling mga salita. Mga mahal kong kapatid, ito pong talata na ating binasa ay itinuturing ng marami na pinakasusing talata sa buong aklat na ito ng mga gawa. Ito po ay susing talata sapagkat tila baga isinasalaysay nito ang kabuuan ng layunin ng ating Panginoon matapos po na siya ay bumalik sa kaluwalhatian, matapos po na siya ay muling mabuhay mula sa mga patay, matapos po na siya ay namatay doon sa krus para po sa ating katubusan. Yan po ay mahihinuhan natin mga kapatid kung ating pong babalikan ang kauna-unahang talata sa kabanatang ito. Doon po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, ang talata 1, ganito po ang banggit. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay sinasalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Ang nagsasalita po ay si Lucas at binabanggit niya yung unang talastasan nila ni Teofilo doon sa Ebanghelyo ni Lucas. Muli po ang sabi niya, ang unang aklat, sa aking unang aklat ay sinasalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. So tila baga ito po'y pagpapatuloy ng pagkilos, pagpapatuloy ng paggawa ng ating Panginoong Hesukristo, bagamat sa pagkakataong ito siya po ay bumalik na sa kaluwalhatian, gayunpaman patuloy na gumagawa ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga alagad. And for that matter, sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Napakahalagang paalala para sa atin. May mga pagkakataon marahil na nagkakaroon tayo ng pag-iisip na makakayanan kaya namin ang hamon na dala ng paglilingkod sa ating Panginoon. Subalit ipinapaalala sa atin ng mga katotohanan ito na hindi tayo ang gumagawa. Hindi tayo ang tumitiyak ng pagtatagumpay, kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan natin. At sapagkat ang ating Panginoon ultimately ang gumagawa, hindi po kailanman nabibigo ang ating Panginoon. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang nilalayon ay pawang nagtatagumpay. So, mabilis, dalawang mga mahalagang mga katotohanan ang mapapansin natin mula sa talata na ating binasa. Ang una sa lahat, malinaw doon sa talata sa ating teksto, ang katotohanan na ang banal na Espiritu po ang siyang nagbibigay ng kakayahan, ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanyang mga alagad. O, napakahalagang paalala nito. Wala tayong sapat na talino, wala tayong sapat na lakas, wala tayong sapat na galing. Malinaw sa talatang ito na kung meron mang pagtatagumpay, kung meron mang paglago, kung meron mang mangyayari sa gawain ng ating Panginoon, ito'y sapagkat ang kapangyarihan at ang kakayanan ay nagmumula rin sa Kanya. Muli, ang banal na Espiritu
At ang banal na Espiritu lamang ang may kakayahang magbigay ng kapangyarihan at pagtatagumpay sa kanyang mga alagad. Ang pangalawang katotohanan na mabilis nating makikita mula sa talatang ito ay ito, na ang banal na Espiritu na kumikilos sa kanyang mga saksi, sa mga nagpapatotoo sa kanya, sa mga mananampalataya, ay sumasaksi o nagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kapag ka po ang banal na Espiritu ay kumilos sa buhay natin, isa lang po ang himig, isa lamang po ang tema ng ating mga awit, isa lamang po ang tema ng ating mga pagpapatotoo, ng mensahe na manggagaling sa atin. Ano po ang tema? Si Jesus. At si Jesus lamang. Paliwanag yun doon sa talata. Bayaan yung balikan ko. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan kailan lamang? Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. O kung mangyari na yun, susunod na magaganap. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. May tatanong nyo marahil, ano ba ang ibig sabihin ng isang saksi? Ano ba ibig sabihin nung ako ay sumasaksi? O ako'y nagpapatotoo, kayo wika ay magpapatotoo tungkol sa akin, kayo ay magsasaksi sa akin. Ano po ba ang ibig sabihin no? Well, una, ang ibig sabihin po ng isang saksi, siya po ay nagpapatotoo, siya po ay nagpapahayag ng mga bagay na nalalaman niya, na mga bagay na personal na nalalaman niya. At maging sa konteksto ng ating talatang pinag-aaralan, malinaw yan. Samahan ninyo ako, halimbawa, doon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, ang talata ay 32. Ganito po ang nakasulat. At ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring ito. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Amang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. So maliwanag po sa talatang ito na ang mga alagad ay saksi. Sila ay may personal na kaalaman tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Isang halimbawa pa, doon naman sa Kabanatang 3, ang talata ay 15. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Minsan pa makikita natin malinaw doon na ang maalagad ay sumasaksi sa isang bagay na personal na nalalaman nila. At para maging mas specific, sumasaksi sila tungkol sa Panginoon sa Kristo, tungkol sa ano ang banggit? Tungkol sa kung paano siyang namatay, at kung paano siyang muling nabuhay, at kung paano siya'y nakaupo ngayon sa sangkalangitan, nag-ahari at mag-ahari magpakailanman. Yun po in summary, ang gospel, ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang sasaksihan ng mga alagad, at hindi lamang sila, kundi inaasahan na maging tayo. So yun po ang isang unang katangian ng isang saksi. Nagpapahayag siya ng mga bagay na personal na nalalaman niya. Subalit hindi po doon natatapos. Hindi lamang siya nagpapahayag ng mga bagay na nalalaman niya. Napakahalaga din na ang ipinapahayag ng bawat saksi o nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo ay yaong kanilang naranasan mismo. Hindi lamang nalalaman nila, hindi lamang nakita nila, kundi naranasan nila. At habang isinasagawa natin
ang ganitong mga pag-aaral, mahalagang magsasagawa din po tayo ng ating personal na refleksyon. Ako ba yon? Ako ba yung merong malinaw na unawa tungkol sa ating Panginoon Kristo? Nalalaman ko ba talaga kung sino siya at kung gaano siya kahalaga? At pangalawa, meron ba akong personal na karanasan sa kanyang pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging tagapagligtas? Bakit natin nasabi na mahalaga yung personal na karanasan tungkol sa ating nalalaman tungkol sa Kanya? Dito po sa aklat ng Unang Juan, Kabanatang 1, simula po sa talatang 1, ganito po ang ating mababasa. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya at pinatototohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Napansin po ba ninyo yun? Merong nangyari, merong epekto ang unawa ng mga alagad na ito. Nagkaroon sila ng personal na karanasan ng pakikisama sa ating Panginoon. Hindi istanghero ang Panginoon sa kanila, kundi sa halip, meron silang pakikipag-ulayaw sa Panginoon na ito. So yun ang pangalawang katangian ng isang saksi o nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang niya nalalaman ang mga mahalagang katotohanan tungkol sa ating Panginoon, kundi naranasan nila ang mga katotohanan ito na nalalaman nila. At mga kapatid, sapat na yon upang ipagpatotoo mo sa iba ang dakilang mga katotohanan ito. Marahil tayo po ay may mga agam-agam sa ating pag-iisip, lalo na tayo na nagsisimula pa lamang na isang gawain. Marahil sa maraming pagkakataon tayo naduduwag, nagdadalawang isip. Marahil sasabihin natin sa aking takot na ipagpatotoo ang tungkol sa naranasan ko, nalalaman ko, baka ako'y mautal. Maaring totoo yun. May mga pagkakataon na marahil ikay nauumid. May mga pagkakataon na marahil ikay nagdadalawang isip. Pero hindi nauumid ang Espiritu Santo. Magsalita ka kahit pautal-utal. Magsalita ka sa paraan na kaya mo. Hindi nahahanggahan ang pwedeng gawin ng Espiritu Santo kung loloobin niya. Amen? Marahil may mga pagkakataon na meron kang takot na paano kung magkamali ako sa aking pagpapatotoo tungkol sa aking karanasan. Hindi ako mahusay magsalita. Hindi ako matalinong tao. Oo, maaaring totoo na may mga pagkakataong magkamali tayo sa ating pagpapatotoo. Marahil dahil sa limitasyon ng ating nalalaman o kawalang karanasan sa pagpapahayag ng kanyang salita, sa pagbabahagi ng kanyang salita. Ngunit mga kapatid, ang Espiritu Santo kailanman ay hindi nagkakamali. Sabihin na natin magkamali ka, ngunit muli, hindi hinahanggahan yan ang Espiritu Santo. Tatawag siya ng nais niyang tawagin sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. So, ibig sabihin mga kapatid, sa kabila ng kung sino man ang nagbabahagi ng kanyang mga salita, hindi noon nalilimitahan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At mahalaga rin paalala sa atin, ang tungkulin natin sumaksi lang. Maliban doon ay wala ka nang pwedeng gawin. Sapagkat ang Espiritu Santo lamang ang may kapangyarihan bumago ng pag-iisip. Ang Espiritu Santo lamang ang may kapangyarihan bumago ng puso.
Ang Espiritu na Santo lamang ang may kapangyarihan bumago ng buhay. Kaya nga kailangan ng mga alagad maghintay sa pagdating ng Espiritu Santo. Dahil kung sila ay sumulong kahit wala pa ang gabay, kahit wala pa ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, mabibigo sila. Sa ganun ding paraan, mahalagang maging paalala sa atin, mga kapatid. Oo, limitado tayo. Oo, ang tanging lang natin pwedeng gawin ipagsabi sa iba ang naranasan mo. Pero sapat na yan kung nagpapasyang banal na Espiritu Santo na gamitin yan para sa pagtawag niya sa iba upang makakilala rin sa Kanya. Amen po ba? So napakagandang encouragement ng mga katotohanan ito sa bawat isa sa atin. Ngunit hindi ito natatapos. Hindi lamang po yaon ang mga katangian ng isang saksi ng ating Panginoon Kristo. Ano nga muli ang mga katangian? Una, siya ay nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na personal na nalalaman niya. Pero hindi ito natatapos. May pangalawa, siya ay nagpapahayag ng mga bagay na hindi lamang nalalaman niya, kundi naranasan niya. Tanong, ikaw ba? Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon Kristo? Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng pagiging Panginoon ng ating Panginoon Kristo? Masasabi mo ba ng may buong katapatan na siya ang iyong Panginoon? Wala nang iba. Na siya ang iyong hari? Wala nang iba. May pangatlong katangian. Ang pangatlong katangian na ito, ang saksi ng ating Panginoon, ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon, ay nananatili at nagpapatuloy hanggang dulo. Nananatili at nagpapatuloy hanggang wakas. 3 taon lamang pa lamang po kayo. Malayo-layo pa ang lakbayin. Ang Sovereign Grace Baptist Church po sa Baliwag ay magdiriwang na ng kanyang ika-4 na pong taon ng pagkakatatag. So gusto kong i-encourage kayo. Magpatuloy po kayo. Sapagkat yan ang katangian ng mga tunay na saksi ng ating Panginoon Kristo. Yan ang katangian ng mga tunay na nagpapatotoo sa ating Panginoon Kristo. Tunay na nakakaunawa kung sino siya at nakaranas ng kapangyarihan niya. Marami na may tatanong ninyo, Pastor Eric, saan mo kinuha yung punto na ang mga saksi ng ating Panginoon ay nagpapatuloy hanggang wakas, nagpapatuloy hanggang dulo? Kinuha po natin yan sa mismong salita, yung salitang saksi o witness o wikang Ingles. Alam po ninyo, yung salitang saksi ay nanggaling po yan sa original na Grego na matures. Yun po yung Gregong salita niya. Matures at, or martures. At doon pa lamang itinabagan na hihinuha na ninyo kung ano ang ibig sabihin sapagkat katunog. Martures. Diyan po galing yung salitang martir. Ano ba ang isang martir? Ang isang saksi pala ay isang martures. Ang isang martures ay isang martir. Ano ba ang isang martir? Ang martir ay isang tao na handang tiisin ang lahat. Ang martir ay isang tao na handang magpatuloy hanggang dulo. Kahit na ang kapalit nito ay buhay niya. Kahit na ang kapalit nito ay kamatayan. Yan ang isang martir. At ang bawat isang saksi ng ating Panginoon Kristo, alalawang bagay, ang bawat isang nakaranas ng kanyang pagliligtas, ang bawat isang tunay na mananampalataya ay hindi uurong sa gitna. Magpapatuloy siya. Kahit na ang katumbas nito ay buhay niya. Magtitiis siya sapagkat hindi niya maaaring ipagpalit ang lubhang kahalagahan at ang itinuturing niyang tangi niyang yaman. At ito'y walang iba kundi ang pribilehiyo na makilala ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? So gusto kong hamunin kayo. Nagsisimula pa lamang kayo. Magpatuloy kayo. Sa paano parang kayo magpapatuloy? Sa kapangyarihan
ng Espiritu Santo. So muli kong babalikan ang talata na ating pinagbubulay-bulayan. Minsan pa, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ano po ang layunin ng Panginoon? Tayo ay magpapatotoo tungkol sa Kanya. Saan po? Ano ang layunin ng Panginoon sa mga alagad? Sila ay sasaksi o magpapatotoo tungkol sa ating Panginoon. Una po ay sa Jerusalem, pero hindi doon natatapos. Ang sabi, pagkaraan sa Jerusalem, magpapatuloy kayong sasaksi sa akin sa Judea, pagkatapos ay sa Samaria, at pagkatapos ay hanggang sa dulo ng daigdig. Alam po ninyo, ang mga alagad ay nasiyahan na noong una. Nasiyahan na po sila na tila baga nakaranas sila ng mga initial na pagtatagumpay. Halimbawa, sa pangaral ng Apostol Pedro sa panahon ng Pentecostes, ay libo-libong nakakilala sa ating Panginoon. At sangayon sa tala ng aklat na rin ng mga gawa, sila po ay patuloy na nagsama-sama. Araw-araw, nagpuputol-putol ng tinapay, nananatiling matibay sa mga aral ng mga alagad, ng mga apostol. Sila'y nag-aawitan, nagpapanalanginan, napakasarap ng kanilang samahan. Inilarawan ko po ba ang samahan ninyo dito sa inyong simbahan? Kung aking pong pagbabatayan ay mga larawan na aking nakita kanina sa maikling video presentation, ay maaaring sabihin kong masaya ang inyong pagsasama-sama. Napakasarap magpabalik-balik sa simbahan. Napakasarap kahit na ano pa man ang ulam, basta sama-samang kumakain. Napakasarap ng inyong mga karanasan, basta magkakasama. Sa tuwing nang lalabas kayo, sa tuwing nang maglilinis kayo, kahit ano pa man yan, masarap. At yun po ang karanasan ng mga alagad. Subalit sa pagdaan po ng mga panahon, nalimutan nila na merong iniaatas ang Panginoon sa kanila. Kinakailangang patuloy kayong magpatotoo tungkol sa akin. Alam ninyo, kung tutuusin, pwede tayong mapanatag. Masaya na tayo na lang. Baka mamaya kung tayo madagdagan ay masamahan pa tayo ng sakit ng ulo. Sa tayo na lang. Maganda pong pakinggan, subalit hindi yon ang kalooban ng Panginoon. At sapagkat hindi yon ang kalooban ng Panginoon sa atin at maging sa mga alagad noong una, ano po ang nangyari sa pagdaan po ng mga panahon? Kapag ka po tayo nakarating na sa aklat ng mga gawa, kabanatang 8, ang talata ay 1, ganito na po ang pahayag. Sinang-ayunan ni Saulo. Si Saulo po ay malaunan siyang naging Apostol Pablo. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban ng araw na yon. Nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagwatak-watak, nagpunta sa iba't ibang lugar. Saan po sila nagpunta? Amen. Sa lupain ng Judea, sa lupain ng Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Talata 3, samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kilalagkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Mga kapatid, marahil ay iba ang mga karanasan na mayroon tayo sa panahon natin. Pero ang diwa ay parehas din.
sa pagdaan ng mga panahon. Ano nangyari sa kanila? Kung babasahin yung una, ang kabanatang 7, yun po yung bahagi kung saan pinatay si Esteban. Pangalawa, sila ilusig isa-isa. Napilitan silang magwatak-watak, pinahay-pahay sa matinding galit ni Saulo na malaunay naging apostol Pablo. Binahay-pahay niya ang mga mananampalataya at lahat ng matuntun niya na mga mananampalataya ay kinakaladkad niya palabas patungong bilangguan, mapalalaki man o babae. Dumating ang matitinding pagsubok sa buhay ng kanilang iglesia. Marahil ay gayon din sa bawat isa sa inyo. Darating ang mga pagsubok na tila baga magbibigay sa inyo ng pagdadalawang isip. Magpapatuloy pa ba tayo? Kung kailan tayo nakakilala, kung kailan tayo sumampalataya, bakit ngayon pa dumating ang hindi ko kayang tanggapin na mga pagsubok na ito? May mga pagkakataon po marahil na baka tayo napapatanong pa. Minamahal kaya kami ng aming Panginoon na nagpakilala sa amin? Ang pagkakaalam namin, yung nagpakilala ng Panginoon sa amin ay Panginoon na maibigin, Panginoon na maawain, Panginoon na mabuti. Bakit namin kailangang daanan ang lahat ng ito? Nangyayari po ba sa inyo yan? Kung nangyayari po ang mga bagay na ito, huwag nyo nang ikagulan. Huwag nyo nang ikagulan. Sapagkat ito yung mga panahon na kinakailangan subukin ang katatagan ng ating pananampalataya. Ito yung mga panahon na kinakailangan uriin yung iyo bang pag-asa ay nasa Panginoon o nasa ibang bagay. Tinatanggal ng ating Panginoon ang lahat ng ibang pwede nating panggalingan ng pag-asa hanggang dumating ka sa puntong nag-iisa na lamang ang iyong kinakapitan. O mas tamang sabing, nag-iisa na lamang ang may hawak sa iyo. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Gayon ang nangyari sa kanila. Kagaya na rin po ng ating marahil ay pamilya na rin sa marami sa inyo. Kagaya na rin po ng pahayag ng propetang si Habakuk. Ang sabi po niya, bagamat di namumunga ang puno ng igos, at hindi rin namumunga ang mga ubas. Mga kapatid, dinadaan tayo sa yugto ng buhay natin kung saan wala ka na halos mabalingan na magbibigay sa iyo ng ligaya. Tinatanggal o nawawala ang mga bagay na dati nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya darating tayo sa punto na ito yung pagpapatotoo na nawa marinig na sa atin. Bagamat di na mamunga ang puno ng igos, hindi namunga ang ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at wala anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay ang lahat ng mga tupa, yung kabuhayan, lahat ng mga pinanggagalingan ng kanilang kaganakan, nawawalang isa-isa at nawala ang mga baka sa kulungan. Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil sa Panginoong Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoon ang sa akin nagpapalakas. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan gaya ng usa. Oh mga kapatid, dinadalangin ko na kung sakali mang ang iglesyang ito at ang bawat individual sa inyo ay nagdadaan na ngayon sapagkat walang makaliligtas dito. Lahat ng sumasampalataya ay idadaan sa apoy. Susubukin ang ating mga pananampalataya. Ngunit nawa, dumating tayo sa punto na Panginoon, wala na akong ibang itinuturing kong kayamanan, ikaw na lamang. At dahil nandiyan ka pa, gaya ng pangako mo, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan, magagalak pa rin ako sa aking Panginoon. Huwag po nawang maging dahilan ang kawalan. Huwag po nawang maging dahilan ang karamdaman. Huwag po nawang maging dahilan ang kabiguan.
upang tayo ay huwag magpatuloy. At yun ang nakita natin sa mga alagad. Tignan ninyo, anong gagawin mo kung pinapatay na ang mga taong itinuturing mong mga leader? Si Esteban ay isa. Anong gagawin mo kung ikaw ang nasa gayong pagkakataon? Nabalitaan mo, pinatay si Pastor Edgar. Sabihin ni Pastor Edgar, ba't naman ako? Pwede namang ipapatayin, ba't ako? Kaibigan kita. Kaya, kagalakan kung makita mo ng una si Lord. Pagkatapos maliban doon, mabalitaan mo, pinapahay-pahay ng isa-isa ang mga mananampalataya. Kinakaladkad, dadalhin sa munisipyo, ibibilanggo, dahil mga nagpapahayag na sila mga mananampalataya. Kung yan ay nangyayari sa panahon natin, anong gagawin natin? O mga kapatid, nawa matuto tayo mula sa mga alagad, sapagkat yun yung tamang diwa. Anong nangyayari? Anong ginawa nila? Dahil nangyayari ang lahat ng ito. Pagdating po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8, ang talata ay 4, ganito ang sinasabi. Dahil dito. Napansin po ba ninyo yon? Ano sabi? Dahil dito. Ano yung dahil? Dahil pinatay na si Esteban. Dahil isa-isa na silang inuusig. Dahil pinapahay-pahay na sila. Dahil sa lahat ng yan. O kung marahil ay sa atin naman kalagayan, dahil na meron na sa ating nagkakaroon ng mga karamdaman, dahil merong nawawala ng hanap buhay, dahil tayo ay nakadarama ng kahirapan, at marami pang iba, anong tamang gawain? Sabi po dito, dahil dito, sa wika Ingles, sa King James, therefore, those who have been scattered, preach the word. Sa wikang Filipino, dahil dito, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Ano ginawa nila? Nanatili at nagpatuloy silang ipinagpapatotoo. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang tagapagligtas. Hindi niya kami iniwanan. Hindi niya kami pinabayaan. O nawa, ito rin ang maging patotoo ng bawat isa sa inyo. At alam niyo kung ano gagawin nun? Tatawagin nun ng pansin ng mga taong nakapaligid sa inyo. Mapapatanong sila. Anong meron sa kanila na sa kabila ng bibigat ng pagsubok na dinadaanan nila ay nagpapatuloy sila, nagpapatotoo. Si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang namatay sa krus. Iniliping, subalit muling nabuhay. Patotoo na siya'y mapagtagumpay. Si Jesus ay karapat-dapat sa pagsamba. At ano ang ginawa nun? Sa mga taong nakarinig ng mabuting balita na ito, nakarinig ng katatagan ng kanilang pananampalataya, nakasaksi ng pagpapatuloy nila. Anong nangyari? Basahin natin ang talatang 8 ng Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8. Kaya, ano raw? Nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Amen? So, in short, marami ang nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Marami ang nakaunawa ng ebanghelyong ipinangaral. Marami at lalo pang dumami ang nakakilala sa ating Panginoon. Gusto ko pong hamunin ang bawat isa sa inyo. Hayaan nating ang banal na Espiritu ang siyang sumama sa atin. Magbigay ng kalakasan sa atin. Sa mga panahong pinanghihinaan ka, sa mga panahong naduduwag ka, nais ko'y paalala sa inyo, mas dakila siyang nananahan sa loob ninyo kaysa sa anumang hamon na pwedeng ibato sa inyo ng sanlibutan. At sa dulo, tayo po ay magiging mapagtagumpay.
tagumpay. In the meantime, patuloy po nawang lumabas sa ating mga labi. Maging hanggang sa dulo. Nakita niyo si Esteban? Hanggang sa dulo niyang hininga, ipinagpapatotoo pa rin niya ang kadakilaan ng kanyang Panginoon. Maging pangarap ng bawat isa sa atin. Panginoon, hanggang sa aking huling hininga, nais kong patuloy kong sinasambit, ang Panginoon lamang ang aking Panginoon at ang Panginoon lamang ang aking tagapagligtas. Pagpalain ang Logos Sovereign Grace Baptist Church ng San Rafael. Kasama po kayo sa aming mga panalangin. Laksan nyo ang inyong loob. Tunay na walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang limitasyon ang katapatan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At tunay na siya ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, siya ay labis na mabuti. Maraming salamat and God bless you all.